internist and certified health and wellness doctor na si Doc Oyi para sagutin na nga po ang ilang sa mga pinadala ninyong mga usaping pangkalusugan sa ating Facebook page. Kaya ito ay welcome na natin at good morning, Doc! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. For our first question, Doc Oyi, madali daw mapagod at hingalin ang ating nagpadala na sender. Sabi ng doktor daw niya ay meron daw siyang COPD. Ano raw ba ito, Doc? At may remedyo kaya o gamot daw na makakatulong sa kanya? Ang COPD, ibig sabihin niyan, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Commonly, ito ay tinatawag nating emphysema or bronchitis. Very similar ito sa asthma, ngunit ito ay, ang pinaka-common na sanhi ay ang pagmatagalang paninigarilyo. Kasi pag tayo naninigarilyo, yung nicotine, ito ay sisirain ang kapasidad ng ating baga. At kadalasan, naapektuhan yung pag-retain ng ating baga ng tinatawag nating carbon dioxide, so yung CO2. So, kaya madalas ito nagmamanifest ng madaling mapagod, madaling mahapo, at minsan may kasama din itong ubo na hindi nawawala. So, ang isa pinakamainam na dito ay may mga gamot dito na binibigay in the form of inhaler, so para ma-improve yung pagbuka ng daanan ng ating hangin. Pero isa ding makakatulong ay ang pag-undergo ng tinatawag nating pulmonary rehabilitation. Meron ding mga type of breathing techniques na tinatawag, lalo na pagka nado-document sa iyong dugo na tumataas ang antas ng iyong carbon dioxide. So may mga types of breathing na pwede mong gawin or breathing exercises makakatulong para pababain yung antas ng antas ng carbon dioxide. So minsan may ginagawang programa na pulmonary rehabilitation, mga exercises para mapalakas yung chest muscles natin, yung tinatawag naming chest physiotherapy. So kung talagang magpe-persist yan, maganda kumonsulta ka sa iyong pulmonologist at saka para magawan ka ng programa ng rehabilitasyon para matulungan natin yung mapalakas yung kapasidad ng mga muscles ng iyong chest, na ginagamit natin sa ating paghinga. Back to Doc Oyi naman ang tanong mula kay Vic Beltran. Na-diagnose daw siya ng isang surgeon ng diabetes mellitus at chronic wounds. Ano raw ba ang ibig sabihin noon, Doc? At ano raw kaya ang pwedeng magawa para hindi na ito lumala? At ano yung mga dapat na kainin pa niya? Vic, ang diabetes ay isa sa pinaka-common na chronic disease na tinatawag natin. Malaking bahagi dito ang aspeto ng ating nutrisyon or kalidad ng nutrisyon, kasama na ang problema natin sa timbang, lalo na kung ikaw ay merong sobrang timbang. So, ang diabetes ay isang chronic na sakit na aside sa mga gamot na binibigay para pababain ang ating asukal, malaking matutulong ng exercise, ng sapat na pagtulog at ang sapat at balancing nutrisyon, lalo na yung mga masustansyang nutrisyon na makaka-address sa isa sa pinaka-common na sanhi nitong bakit tayo nagkakaroon ng diabetes. Ito yung tinatawag nating insulin resistance. Ang insulin resistance ay isang kondisyon ng ating katawan kung saan hindi nakakapasok lahat ng kinakain mong carbohydrates na nagiging asukal sa ating cells kung kaya't hindi ito nako-convert into energy. At kung ito hindi nakakapasok, ito ay i-store ng ating katawan in the form of fats o kaya ang ating asukal ay mananatiling mataas sa dugo. Kung minsan ito ay nagdudulot na maraming sintomas, madalas na pag-ihi, biglaang pagpayat, o parang palaging gutom, at naapektuhan din nito ang ating immune system ng diabetes. Kaya nga yung sugat mo, kung ito hindi madaling gumaling at matagal gumaling, maaring isa yan sa pwedeng presentasyon ng sakit na diabetes. Ang maganda dito, Vic, pwede mong ma-reverse yan or tinatawag nating diabetes in remission. Pero kailangan marami kang lifestyle intervention at nutrition intervention na gagawin para magawa mo ito. Samantala, back to our Facebook question, Doc Oyi, mula naman kay Ped Medina. May halamang gamot daw ba, Doc, na nakakatulong sa madalas na pag-ihi? Ano raw kaya ang ibang remedy kaya dito? Yung sintomas kasi, Ped, na madalas na pag-ihi, dapat alamin natin kasi ang daming sanhi niyan. So, hindi maganda kahit na halamang gamot ang ating gagamitin para i-address yung sintomas na madalas na pag-ihi. Hindi yung tamang approach sa ating nararamdaman.
lalo na itong nararamdaman mong madalas na pag-ihi, maraming sanhi niyan. Pwede yung sanhi niyan ay infeksyon. Pwedeng sanhi niyan, tulad ng sinabi ko, diabetes can also present, palagian o madalasang pag-ihi. O kaya ang pagkakaroon ng problema sa ating pantog, ay isa ding presentasyon niyan ay ang palagiang pag-ihi. So, maganda na alamin natin ang sanhi o root causes kung bakit madalas kang umihi. Lalo na kung ito ay oras-oras kang umiihi. Baka meron ka ring bladder irritability. Ang mga sanhi, depende din sa edad mo. Pero pinaka-importante kung ang sanhi niyan ay infection o yung tatawag nating urinary tract infection, dapat ka talagang kumonsulta sa doktor at hindi dapat halamang gamot ang ating hanapin at gamutin natin ang infeksyon sa pamamagitan ng mga tamang antibiotiko kung talagang ito ay present at ito ang dahilan kung bakit ka merong madalas na pag-ihi. And for our last question, Doc Oyi, tanong naman ni Ellie Ronas, delikado raw ba yung bato sa apdo at ano kaya ang dapat niyang gawin? Well, ang pagkakaroon ng bato sa apdo, minsan ito ay pwedeng asymptomatic or wala itong ipaparamdam na sintomas. Kadalasan nga, nalalaman lang yan incidentally pagka nagpapagawa ng ultrasound. Ngunit pag ang bato sa apdo ay nagkukos na ng sintomas, lalo na ito'y triggered ng iyong pagkain, so o kaya lalo na pagka medyo heavy or napadami ang iyong pagkain at nagdudulot na ito ng pananakit ng tiyan na tumatagos pa hanggang sa kanan, well, ang pinakamainam talagang solusyon dyan ay alisin yung bato sa apdo sa pamamagitan ng surgery. So, kasi kung itong bato na to ay magbabara at magdudulot ng paninilaw ng iyong mata, dahil mababarahan ng daluyan ng iyong papaitan, dyan na siya magiging delikado. Yan tinatawag naming ascending cholangitis. Pero kung ito naman ay asymptomatic, pwede mong tulungan na hindi ito lumaki at hindi ito mag-cause ng madalas na pagbabara o ito ay mas lumaki pa kung babaguhin mo nga ang iyong antas ng iyong pagkain. So, pero ito ay magiging delikado kung ito ay symptomatic, lalo na kung ito ay nagdudulot ng sobrang pananakit ng tiyan at na tumatagos pa sa likuran. Pagka ganon, mapapayo ko sa iyo, kumonsulta ka na sa isang general surgeon para malaman kung gaano kadami, gaano kalaki at yung bang bato mo sa apdo ay maaring mag-cause ng pagbabara dito at mag-cause ng tinatawag nating ascending cholangitis. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot syempre sa ating mga katanungan mula po sa ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang po yung mga Facebook questions nyo ha at baka question nyo na ang sasagutin naman ng ating mga doktor ng bayan next week.